Mga kapuso, naisip nyo na ba kung paano nagsimula ang wikang ginagamit natin sa araw-araw? Ang ating kwento ngayon ay tungkol sa isang paglalakbay. Ito ang kasaysayan ng wikang Tagalog, isang wikang malalim ang ugat at mayaman sa kultura. Samahan ninyo kami sa pagtuklas sa pinagmulan ng isa sa mga pinakamahalagang wika sa Pilipinas. Aalamin natin kung paano ito nabuo at yumabong sa paglipas ng maraming panahon. Ang bawat salita ay may dalang kasaysayan, at ngayon, ating bubuksan ang aklat ng nakaraan upang masilayan ang ganda at halaga ng ating sariling wika. Ayon sa mga eksperto, ang wikang Tagalog ay kabilang sa malaking pamilya ng mga wikang Austronesian. Ito ang pamilya ng mga wika na laganap mula sa Madagascar hanggang sa Easter Island, at mula sa Taiwan hanggang sa New Zealand. Libu-libong taon na ang nakalilipas, ang mga ninuno nating nagsasalita ng Proto-Malayo-Polynesian ay nagsimulang maglakbay at manirahan sa mga kapuluan na ngayon ay tinatawag nating Pilipinas. Mula sa isang ugat na ito, nagsanga-sanga ang iba't ibang wika, at isa na rito ang wikang Tagalog na umusbong sa rehiyon na kilala natin ngayon bilang Katagalugan. Bago pa man dumating ang mga dayuhang mananakop, mayroon ng sariling sistema ng pagsulat ang mga sinaunang Tagalog. Ito ang tinatawag na baybayin. Gamit ang matutulis na bagay, inuukit nila ang mga simbolo nito sa mga kawayan, dahon, at balat ng puno. Ang bawat simbolo sa baybayin ay kumakatawan sa isang pantig. Ito ang patunay na mayroon na tayong sibilisasyon at mataas na antas ng kultura bago pa man tayo maimpluwensyahan ng mga taga-labas. Ang mga nakasulat na ito ay naglalaman ng mga tula, awitin, at mga tala ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang pinakamatandang ebidensya ng pagsulat sa Pilipinas ay ang Laguna Copperplate inscription na natagpuan noong 1989. Nakasulat ito gamit ang pinaghalong sistema ng Old Malay, Sanskrit, at Old Javanese na may mga elemento rin ng Old Tagalog. Ito ay isang dokumento ng pagpapatawad sa isang utang na may petsang 900 AD. Ipinapakita nito na ang Tagalog ay ginagamit na sa mga opisyal na transaksyon at mayroon ng ugnayan ang ating mga ninuno sa iba pang mga kaharian sa Timog Silangang Asya. Isipin ninyo, mahigit 1,000 taon na ang nakalipas, buhay na ang ating wika. Nang dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas noong ika-16 na siglo, malaki ang naging pagbabago sa wikang Tagalog. Ang kanilang pangunahing layunin ay palaganapin ang Kristyanismo. Upang maging epektibo ito, pinag-aralan ng mga prailing Espanyol ang mga lokal na wika, kabilang na ang Tagalog. Sila ay nagsulat ng mga diksyonaryo at aklat pambalarila. Ang isa sa pinakaunang aklat na nailimbag sa Pilipinas, ang Doktrina Kristiyana noong 1593, ay nakasulat sa Espanyol at Tagalog, gamit ang parehong alpabetong Romano at baybayin. Dito nagsimulang pumasok ang maraming salitang Espanyol sa ating bokabularyo. Ang mga salitang tulad ng mesa, silya, bintana, kutsara at tinidor ay ilan lamang sa daan-daang salitang hiram natin sa Espanyol. Maging ang mga bilang, araw ng linggo at buwan ng taon ay nagmula rin sa kanila. Dahil sa mahigit 300 taong pananakop, malalim ang naging impluwensya ng kanilang wika at kultura sa Tagalog. Pinalitan din nila ang ating sistema ng pagsulat na baybayin ng alpabetong Romano, na siyang ginagamit natin hanggang ngayon. Ang pagbabagong ito ay nagpabilis sa pagkatuto ng mga Pilipino sa wika ng mga mananakop, ngunit unti-unti ring nagpabura sa ating katutubong paraan ng pagsulat. Pagkatapos ng mga Espanyol, dumating naman ang mga Amerikano noong 1878. Dala nila ang isang bagong wika at sistema ng edukasyon. Ang Ingles ang ginawang opisyal na wika ng pagtuturo sa mga paaralan. Dahil dito, maraming Pilipino ang natuto at naging bihasa sa wikang Ingles. Nagsimula na namang pumasok ang bagong salita sa ating wika, tulad ng basketball, computer, teacher, at driver. Ang paggamit ng Ingles ay naging simbolo ng mataas na antas ng edukasyon at estado sa buhay. Naging pangkaraniwan din ang Taglish o ang paghahalo ng Tagalog at Ingles sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Hindi lamang mga kanluranin ang nag-iwan ng marka sa ating wika. Bago pa man sila dumating, mayroon ng ugnayan ang ating mga ninuno sa mga mangangangalakal na Tsino. Dahil sa matagal na pakikipagkalakalan, maraming salitang Hokkien ang naging bahagi na rin ng wikang Tagalog. Ang mga salitang tulad ng siopao, pansit, susi, hikaw, at bimpo ay ilan lamang sa mga ambag ng kulturang Sino sa ating wika. Ang mga impluensyang ito mula sa iba't ibang lahi ay nagpapakita na ang ating wika ay dinamiko. Ito ay patuloy na nagbabago at yumayaman habang nakikipag-ugnayan tayo sa mundo.
Sa pagsisimula ng ika-20 siglo, habang lumalakas ang pagnanais ng mga Pilipino para sa kalayaan, nakita ang pangangailangan para sa isang pambansang wika. Isang wika na magbubuklod sa mga mamamayan mula sa iba't ibang rehiyon na may kanya-kanyang dialekto. Noong 1935, isinasaad sa saligang batas na dapat magkaroon ng isang pambansang wika na ibabatay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika sa Pilipinas. Ito ang naging simula ng isang mahalagang hakbang tungo sa pagkakilanlang pambansa. Ang wika ay hindi na lamang para sa komunikasyon, kundi simbolo na rin ng ating pagkakaisa bilang isang bansa. Upang maisakatuparan ito, itinatag ang Surian ng wikang pambansa noong 1936. Ang kanilang naging tungkulin ay pag-aralan ang mga pangunahing wika sa bansa at pumili ng isa na magiging batayan ng wikang pambansa. Matapos ang masusing pag-aaral, napili ang Tagalog. Bakit Tagalog? Ayon sa Surian, ito ang wikang ginagamit ng nakararami, lalo na sa Maynila na sentro ng kalakalan at pamahalaan. Bukod dito, ang Tagalog din ang may pinakamaunlad na panitikan at istrukturang pambalarila. Isang mahalagang tao sa likod nito ay si Pangulong Manuel L. Quezon na kinilala bilang ama ng wikang pambansa. Noong Disyembre 30, 1937, sa pamamagitan ng kautusang tagapagganap, bilang 134, iprinoklama ni Pangulong Quezon na ang wikang pambansa ay ibabatay sa Tagalog. Nagsimula itong ituro sa mga paaralan noong 1940. Ang wikang ito ay unang tinawag na Pilipino noong 1959 upang maalis ang regional na konotasyon ng salitang Tagalog at mas maging katanggap-tanggap sa mga hindi Tagalog. Layunin nitong ipakita na ang wika ay para sa lahat ng Pilipino, hindi lamang para sa mga taga-Katagalugan. Ito ay isang mahalagang hakbang upang isulong ang pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba ng ating mga wika at kultura. Sa saligang batas ng 1987, muling nagkaroon ng pagbabago. Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay opisyal ng tinawag na Filipino. Nakasaad dito na habang ito ay umuunlad, dapat itong payabungin at pagyamanin pasalig sa mga umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Ibig sabihin, ang Filipino ay hindi na lamang Tagalog. Ito ay isang buhay na wika na bukas sa pagtanggap ng mga salita mula sa iba pang mga wika sa Pilipinas, tulad ng Cebuano, Ilocano, at Hiligaynon, pati na rin sa mga banyagang wika. Ang Filipino ang nagpapatuloy sa paglalakbay na sinimulan ng Tagalog. Sa kasalukuyang panahon, ang wikang Tagalog, bilang puso ng wikang Filipino, ay nananatiling buhay na buhay. Ito ang wikang naririnig natin sa telebisyon, radyo, at nababasa sa mga pahayagan. Ito ang wika ng pangkaraniwang pakikipag-usap sa maraming bahagi ng bansa, na nagiging tulay ng komunikasyon sa pagitan ng mga Pilipinong may iba't ibang sinasalitang wika. Sa kabila ng malakas na impluwensya ng Ingles at ng pag-usbong ng iba't ibang uri ng Jejemon at Bekimon, nananatili ang lakas ng Tagalog. Ito ay patuloy na umaangkop sa pagbabago ng panahon, isang katangiang nagpapatunay ng katatagan nito. Bakit nga ba mahalagang pahalagahan, pag-aralan at mahalin ang ating sariling wika? Dahil ang wika ay higit pa sa mga salita. Ito ang kaluluwa ng ating lahi at ang sisidlan ng ating kultura at kasaysayan. Sa bawat salitang Tagalog na ating binibigkas, dala natin ang mga kwento ng ating mga ninuno, ang kanilang mga pangarap, kabiguan, at tagumpay. Ang paglimot sa ating wika ay tulad ng pagtalikod sa ating sariling pagkakakilanlan. Sabi nga ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Kaya naman, mga kapuso, isang hamon ang iniiwan namin sa inyo. Huwag nating ikahiya ang pagsasalita ng ating wika. Gamitin natin ito ng may pagmamalaki sa ating mga tahanan, sa paaralan, at sa ating komunidad. Ituro natin ito sa mga susunod na henerasyon upang hindi ito mabaon sa limot. Ang pagpapahalaga sa wikang Tagalog at Filipino ay pagpapakita ng ating pagmamahal sa ating bansa. Ito ay isang simpleng paraan, ngunit malaki ang epekto sa pagpapatibay ng ating pagka-Pilipino sa harap ng anumang hamon ng globalisasyon. Ang kasaysayan ng wikang Tagalog ay kwento nating lahat. Ito ay isang paglalakbay mula sa sinaunang baybayin, sa impluwensya ng mga dayuhan, hanggang sa pagkabuo ng pambansang wikang Filipino. Ito ay isang pamana na dapat nating ingatan, pagyamanin, at ipagmalaki. Dahil ang ating wika ang siyang nagbubuklod at nagpapatatag sa atin bilang isang bayan. Ang ating wika ay ang ating lakas. Kaya't patuloy nating gamitin at mahalin ang wikang sariling atin.
Dahil ang kwento ng ating wika ay kwento ng bawat Pilipino. Thanks for watching. Don't forget to subscribe.